umpisahan muna ho natin ito mga kababayan, maiinit po ito. Ang Vice Presidente, personal daw pong kinuha o tinanggap yung invitasyon ng good governance mga kababayan. Eto po. Ano balita dyan, Mark? Vice President Sara Duterte personal na tinanggap ang invitation ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Nagbabalita at nagseserbisyo si Pamela Vasquez. Pam, ikwento mo. Ayan. Ano kaya to? Dahil umattend siya doon sa hearing ng dating Pangulo, yung sinasabi natin, ay naku, napasubo ang Pangulo dahil kay PBBM sa Kalam. Hindi, joke lang. Dahil kay Panelo. Ako ho, hanggang ngayon mga kababayan, naniniwala ho ako, napasubo lang ho ang Pangulo, ang dating Pangulo, dahil po sa ginawa ni Panelo. Mga bossing, nagyabang Pagkatapos malaman, pagkatapos kumpirmahin, na-cancel, biglang nagyabang, pupunta po kami. Hindi niya inaasahan na itutuloy dahil kumbaga, oportunidad na ng ng Quadcom na makaharap at matanong ang dating Pangulong Duterte. Ayun, ngal-ngalan sila. Iyakan po yung mga DDS doon sa mga comment section. Tapos, nakita natin ang Vice Presidente na umattend doon. Sabi ko, okay ang Vice Presidente doon sa mga hearing na dapat niyang attendan, doon sa mga hearing na dapat siya ay magpaliwanag. Wala. Hindi pumupunta. Pumunta man, sasaksakan ka ng earphone sa tenga habang yung mga congressman nagsasalita doon. Ganon. Pero kapag ang gusto lang pala kasi ng Vice Presidente, meron lang siya. Gusto, nasa guest list lang, mga kababayan. Ayaw niya yung siya yung tinatanong. Ayaw niya nung siya yung uusisain patungkol doon sa budget na hinihingi nila. Para malaman ng sambayan ng Pilipino, ito good government mga kababayan. Ang tanong, tinanggap nga, di ba? Personal na tinanggap. Ang tanong, pupunta kaya Virgel Valencia? Pakinggan natin. Johnson, kaugnayan sa pagpatuloy ng investigasyon ng Naturang Committee hinggil sa paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education. Nakasaad sa liham na pirmado ng chairman na si Congressman Joel Chua na kanilang inimbitahan si VP Sara na dumalo sa pagdinig sa November 20 ng alas 10 ng umaga upang bigyang linaw ang mga katanungan lalo na sa... Yan ba yung mismong video na kumbaga inaabot sa kanya yung imbitasyon? Kumbaga siguro, nandito ka na ha? Ito yung imbitasyon namin sa inyo. Ang tanong kasi ho dyan mga kababayan tinanggap nga yung imbitasyon. Dadalo ho kaya ulit? Di ba? Yun yung malaking katanungan dyan Paano o saan ginamit ang confidential fund? Personal itong tinanggap ni VP Sara na nasa kamara ngayon habang nakasalang ang kanyang amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa Quadcom hearing. Una naman na... Sabi ni Ma'am Zenaida Gonzales, pinunit daw yung invitasyon sa labas. Grabe naman yun. Ang pinatawan ng contempt ng komite ang apat na OVP officials habang muli nilang ipinasabina si Atty. Zuleika Lopez na OVP Chief of Staff. Sa serbisyo mo sa Kamara, Pamela Vasquez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. So ibig sabihin, Pamela, talagang magiging physically present na rin ang Vice Presidente sa hearing? Nakadepende pa yon Johnson, kung... Hindi sigurado yan. Di ba? Hindi sigurado yan. Pwedeng tinanggap lang. Alam niyo po mga kababayan, kaya naman po questionable sa mamamayang Pilipino yung mga bakasyon nila. Dahil saktong-sakto naman po. Tapos ang mga dahilan po nila, may anibersaryo po ang Office of the Vice President. Saglit lang, ha? Ang pinag-uusapan po dito yung hearing para kumbaga maipaliwanag nila kung saan nanggaling yung every quarter, kung saan napunta yung every quarter na 16 million, na base nga po doon sa investigasyon 16 million kada quarter napupunta po sa maintenance ng safe house. Kung susumahin po mga kababayan o kung kukwentahin natin 5.3
milyones, mga kababayan, kada buwan. Yun po yung mga katanungan. Ang laki naman yata nito. Doon pa lang ho, mga bossing no? Anong safe house yan? 250,000 hanggang 1,000,000. Oh, nagkaroon na ng nagkaroon na ng komparisasyon Di ho ba? Oh, merong mga safe house sa BGC, makakarenta ka na 90,000 buwan-buwan. Yung sa mga amanpulo, 100,000. Nung panahon mga kababayan nung ilan ba yun? May 10 taon na din siguro Kasi nung panahon na yon sa Amanpulo, sumikat yan dahil pinuntahan ni Eric Morales pagkatapos nung laban niya kay Manny Pacquiao. No? Doon nga natin napagtanto, mga kababayan, na yung Amanpulo pala 100,000 kada isang gabi. Pero yung safe house ho nila, mga kababayan, lagpas pa ho, doble. 2.5. Aba, yun yung gusto nating malaman. Yun yung gusto nating marinig kung bakit yung ganun. Tayo naman pong mga Pilipino, mga kababayan, madali tayong kumbaga, madali po tayong makaintindi. Kapag ka naintindihan natin yung kwenta nila, mga kababayan, pag naintindihan natin yung kwenta nila, di okay. Walang problema. Iboto ka pa namin sa 2028 kapag ka na-justify nila. Kaso mga bossing, ang nangyayari ho kasi, para tayong para tayong niloloko na lang ho, mga kababayan. Doon sa mga alibay nila, na mga sinasabi, doon sa mga reason nila, kaya po hindi kami nakakapunta kasi may anniversary dito. Tapos yung iba po, yung isa na pumunta ng Estados Unidos, aalagaan yung auntie niya. Sabi ni Pempe Santiago, hindi niya maipaliwanag ang safe houses na napunta sa bulsa ni BP. Shout out please, watching from Los Angeles. Ano ko? Yung isang ni BP, pumunta dyan sa Los Angeles. Di ba? Sabi ni Lilia Rebustes, sorry, hindi po namin yan maiboboto. Gano'n naman din ako. No? Kumbaga, explanation lang natin doon, mga kababayan. Pag naipaliwanag niya ng maayos at kapanipaniwala, baka maiboto pa natin siya. Puntos po sa kanila yan, mga kababayan. No? Sa kanilang mga tumatakbo. Miski ho kay dating Pangulong Duterte, yung pagpunta po doon sa Quadcom, puntos niya yun. Kung maipapaliwanag niya ng maayos. Kasi tumatakbo siya ng mayor, di ba? Hindi naman pinal yung sinabi niyang wala, tanggalin niyo na ako. Hindi na ako tatakbong mayor diyan. Parang hindi naman naging pinal Parang hindi siya paniwalaan. Bakit? hindi mo na alam kung ano yung paniniwalaan sa kanya Halos lahat kapag kayo sablay, joke only, si Panelo. Sabi ni Sion Galang, new subscriber. Salamat po. Sion Galang. Sion Galang pala. Sabi ni Lisel C, ano yun? Safe houses made of gold? Di ba nga? A-attend si VP Sara doon sa nasabing petsa. Pero kanina nga, ang pinakahuling update pa lamang ay yun nga, personal niya tinanggap yung letter pero wala pa tayong kasiguruhan kung a-attend siya doon sa November 20 na hearing ng House Blue Ribbon Committee. Yun nga ang katanungan. Kung a-attend, tinanggap niyo yung imbitasyon, no? Ang tanong, a-attend ba? Mahirap po kasing attendan yun, mga kababayan. Parang ang hirap po ipaliwanag. Biruin nyo nga po yung mga resibo na ipinapakita nila. Yung mga resibo, no? Galing kay pangalan nun? Mary Grace Piatos. Ni wala pong maniwala na totoong tao yun Doon po, speaking of mga resibo na yun, ang hinala po ng Kongreso doon, mga kababayan, alam nyo, minadali. Kasi hinihingan sila, asan yung mga resibo nitong mga ganito? Sige, magpo-produce kami yan. Nalimutan nila yung ibang date. May date doon, gumastos na sila galing sa confidential funds, wala pa, hindi pa dumadating yung confidential funds nila. Kumbaga, November may gastos na sila, November may gastos na sila, December pa dadating yung confidential funds nila. Yun po yung mga
dapat at kailangan nilang maipaliwanag sa mamamayang Pilipino, mga bossing. O ngayon, no? Dumako tayo kay dating Pangulong Duterte, kay Tatay Digong nila, mga kababayan. Alam nyo naman po di ba? Mainit doon sa Kongreso kahapon. Alam nyo, si Ace Barbers, nagalingan ako sa kanya, mga kababayan. Ako, naniniwala po ako sa kanya na talagang napakainit po doon sa loob. Kada may magsasalita, kada mag-ano, talagang iba May tension no? Pero kahit papaano po, napatakbo niya ng maayos. Hindi kagaya nila Bato de la Rosa. Pag sila Bato de la Rosa ang nagpatakbo, hindi mo alam kung saan pupunta Kakaliwa ba o kakanan ba yung kanilang hearing o yung committee? Yung kay Congressman Ace Barbers, mga kababayan, mahirap pong hawakan yun. Nandun ang vice-presidente, nandun ang dating presidente. Di ba? Sino pa nandun? Mabibigat po ang mga nandun, mga kababayan. Ang hindi lang po mabigat doon, si Panelo. Ang payat po. Ang payat po mga kababayan. Di ba?